Kilala po natin ang mga Japanese sa pagdidesign at saka sa pagmamanufacture ng mga high quality at mahuhusay na mga sasakyan. Kaya nga po kahit na marami nang pumasok dito sa Pilipinas na mga Chinese brands, ay marami pa rin mga Pinoy na mas pinipili na bumili ng sasakyang may tatak Hapon. Pero alam nyo ba guys na hindi lang sa pagmamanufacture ng sasakyan sila mahusay, kasi pati po sa maintenance ay napaka-metikuloso ng mga Japanese. Yung pag-change oil po sa kanila ay mas detalyado kaysa dun sa mga nakasanayan na natin. Kaya nga po yung mga sasakyan nila na pinaglumaan ay nakukuha pang daling dito sa Pilipinas. Nasariwang-sariwa pa yung mga makina. Ang unang mapapansin po natin sa mga Japanese ay napakalinis po nila dun sa mga bagay na ginagawa nila. Kasi guys, bata pa lang sila ay tinitraining na maging disiplinado lalong-lalo na pagdating sa kalinisan. Yung mga shop at saka mechanic sa kanila ay malayong-malayo kung ikukumpara mo sa mga ordinaryong talyer dito sa atin. Alam po kasi nila na kapag marumi yung workplace mo, ay po pwedeng makontaminate yung mga bagay na gagawin mo sa makina. Kaya doble po ang pag-iingat nila, lalo na ngayon ang mga modern engine po kasi ay nakadesign na sobrang tight na mga tolerance at mga clearance. May mga makina nga po ngayon na ang mga clearance sa bearing ay mas manipis pa kaysa sa hibla ng buhok natin. Kaya kung may makakapasok po na dumi sa loob ng makina, kahit yan ay maliit, ay pwede po yang makadamage ng mga pyesa. Kaya yung mga technicians po sa Japan, bago pa nila tanggalin yung oil cap, yung oil filter, or even yung drain plug, ay pinupunasan po nila yan para kahit alikabok ay maiwasang makapasok dun sa loob ng makina. Kasi guys, para sa mga Japanese, kahit makina lang yung tinatrabaho nila, ay tinuturing po nila yan na para bang medical operation. So after po nila yung punasan, ang susunod na step na gagawin nila sa pag-change oil ay yung tinatawag sa English na thermal kinetic flushing. Sa mga shop po kasi sa Japan, hindi po pwede ang mainipin sa pag-change oil. Iniiwasan po nila yung mag-drain ng langis na malamig ang makina. Kaya pinapainit muna nila ito ng hanggang 100 degrees Celsius. Kasi guys, ang mainit na langis ay mas malabnaw. Kaya pagbukas nila ng drain plug, magpo-flow ito ng mas mabilis na parang tubig. Yung mabilis na flow ng langis, kasama na po niyan yung 95% ng mga contaminants. Kasi guys, ang makina na hindi pinaandar at malamig yung langis sa loob, yung po mga sludge niyan at mga soot ay tumining doon sa baba ng oil pan. Kaya ang ginagawa ng mga Hapon, pinaandar muna nila yan at pinapainit para yung tumining na dumi doon sa ilalim ng oil pan ay humalo doon sa langis at kasamang madi-drain palabas. Kasi guys, pagka i-skip yung ganitong process, yung bagong langis na isasalin mo ay mahahaluan lang din kagad ng mas maraming contaminants. And then guys, hindi rin po sila apurado pagdating doon sa pagdidrain ng lumang langis. Usually sa mga ordinary shops ay 3 to 5 minutes lang na dinidrain yung langis. Lalo na kapag mayroon pang mga kasunod na magpapa-change oil. Sa mga Hapon ay hindi po uubra yun kasi sila ay minimum 15 to 20 minutes po nila yan dinidrain. Sa ganitong amount po kasi ng time ay mas maraming langis yung mapapatulo. Pero may enough naman na matitira doon sa mga moving parts ng makina. Hindi rin naman po kasi maganda yung sobrang tuyong-tuyo. Para pag in-start na yung makina ay hindi naman po magkagasgasan yung mga metal parts. Ito naman pong next na ginagawa nila ay bihira or hindi ko nakikita talaga sa mga shops dito sa atin. Ang tawag po ng mga Hapon dito ay Zanzai practice. Ito po yung nagte-take time sila para obserbahan yung lumang langis bago pa nila ito i-recycle. Take note guys ha, i-recycle kasi hindi po sila nagtatapon doon ng mga pinagpalitang langis. Nire-recycle po nila yan. Pero bago nila yan i-recycle ay ini-inspection muna nila yan. Tinitingnan nila kung meron bang mga metal shavings. Inaamoy nila para mas ma-determine nila kung gaano na ito nag-deteriorate. Tinitingnan din nila kung ito ba ay lumakot at kung paano na nagbago ang kulay nito. Sa ganitong paraan po kasi ay nakikita nila kung mayroon pang mga pyesa sa loob na nakakayod na. Tapos dahil dito ay nadidetermine din nila kung yung langis ba ay nakokontaminate na ng coolant or ng emissions. Para mas maaga nilang madadiagnose yung makina at maremedyohan na kung ano yung mga dapat gawin. Pagdating naman po doon sa isasalin na langis ay hindi sila basta-basta naglalagay ng kung anong-anong mga langis dyan. Kasi guys, sa Japan ay may winter, kaya maingat po sila sa viscosity ng langis na gagamitin. Siyempre, ang ginagamit po nila dyan langis ay yung tinatawag na multi-grade or yung mga langis na makikita nyo sa label may nakalagay na W, 5W, 10W, 20W, etc.
Kasi guys, ang ibig sabihin po ng W ay winter. Yan po yung nag-i-indicate kung paano magbe-behave yung langis. Depende kung gaano kalamig yung winter nila. Ang engine oil po kasi, kapag winter, syempre, mas lalapot po yan. Kaya kawawa po ang makina doon kapag maling W ang pipiliin nila, baka hindi agad makasirculate doon sa loob ng makina, lalo na pag cold start. Kaya depende po kung saang region ng Japan at saka kung ano ang season ay mayroon pong corresponding na multi-grade oil na ginagamit itong mga Japanese mechanics. And then guys, pati sa pagsasali ng langis ay may technique din po itong mga Hapon. Sabi ko nga po sa inyo, bawal po sa Japan ang mainipin. Kaya po sila pag nagsali ng langis ay slowly but surely. Tapos minomonitor nila carefully yung dipstick. Ingat na ingat po silang masobrahan ng langis yung makina. Kapag nagmamadali po kasi tayo sa pagsasali ng langis, pwede po magkaroon ng bubbles or air pockets doon sa loob ng makina at hindi maging accurate yung pagbasa nyo ng level doon sa dipstick. Kapag nasobrahan po sa langis ang isang makina, lalo na kung marami, ay po pwede po yung tamaan nung pag-ikot ng crank or nung sigunyal. At sa bilis po ng ikot ng crank, kaya po niyang gawing foamy ang langis. So ito pong langis na foamy, natural marami po yung hangin. Yan ang mahihigop ngayon nung oil pump. Ang oil pump pa naman ng mga makina natin nakadesign yan para humigop ng langis na liquid at hindi langis na foamy. So pag foamy na po ang langis, yun ang madadala niya dun sa mga moving parts ng makina. Hindi po yun adequate, kaya magre-result po yan sa overheating at eventually ay pagkasira ng mga pyesa sa makina. Isa pa guys, kapag nag-overfill po tayo ng langis, ay malakas din po yan makasira ng mga oil seals na nagre-result sa oil leaks. At once naman po na naisalin na nila yan, nag-iintay pa po sila ng mga ilang minuto bago nila tingnan ng huling beses yung dipstick. Para sure na nakasettle down na yung lahat ng langis na isinalin nila at accurate yung makikita nilang oil level dun sa dipstick. Para naman po dun sa mga newbie, ang pagtingin po ng oil level dyan sa dipstick, makikita nyo yan na mayroong dalawang mark. Kailangan po yung oil level ay nasa pagitan ng dalawang mark. Huwag mas mababa, huwag din pong mas mataas. And lastly guys, itong mga Hapon, after nilang maisalin yung langis, ay papaandarin po muna nila yung makina ng 2 to 3 minutes. Just to be sure na ilang beses nang nakasirculate yung langis dun sa lahat ng mga moving parts ng makina bago ito ma-drive. Kung tutusin po ay simple lang naman ito mga pamamaraan ng mga Japanese pagdating sa pag-change oil. Hindi naman po ito complicated. Pero sa tingin ko maraming mga shops or even siguro sa mga kasa ay hindi nagagawa ang lahat ng steps na ito. Pero tingnan nyo naman po ang result ng patience ng mga Japanese. Maaayaw sa mga makina na sasakyan nila kahit yung mga pang public transport, mga taxi, mga bus at kahit yung mga pangkarga nilang mga trucks ay hindi nalalaspag yung makina. Yung mga pinaglumaan nila ay binibili pa ng ibang mga bansa tulad ng Pilipinas. Yung ibang mga makina kinakatay at pinipiyesa at meron din naman po na mga dumadating dito na hiwa-hiwalay, binubuo, kino-convert sa left-hand drive at nagagamit pa po ng maraming taon dito sa Pilipinas. So guys, I hope na may natutunan kayo sa konting kwentuhan natin ngayon or at least man lang na-enjoy nyo. Kung meron pa po kayong mga gustong idagdag dito sa mga sinabi ko ay ilagay nyo na lang po sa comment section. Huwag nyo lang pong kakalimutang mag-like at saka mag-share. Muli ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!